Alam mo, Sir Ted, ang pinakaayaw ko sa lahat, yung sabihin, i-give up na natin ang laban natin sa West Philippine Sea. I-give up na natin ang Kalayaan Island Group. Wala tayong basihan sa pagtindig natin sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Hindi to in line sa international law. We violate UNCLOS dahil excessive ang claim natin. I mean, those kind of statements ang pinakaayaw ko dahil you are undermining our own position. Let's take for example the Kalayaan Island Group. Alam mo, Sir Ted, may mga message sa akin, mga anak ng retired na Marines, no? Na ang mga tatay daw nila, at some of them or even lolo pa nga yata, na na-assign sa Kalayaan Island Group. They were saying that my father was assigned in Kota Island, yung binabanggit ni Senator Marcoleta. And yung mga kasama daw nila, dahil it would take months, wala pang Starlink noon, wala pang internet, wala pang cellphone, wala pang sat phone, radyo lang, minsan wala pang signal. Etong mga tao na to nagkaroon ng mental health issues, no? Dahil buwan na nandun sila, ang tinatanaw lang nila karagatan. So, looking at it, parang kung ikaw, kamag-anak mo, magulang mo, lolo mo, nag-risk ng kanyang panahon, buhay, at kalusugan dito sa laban natin sa West Philippine Sea. And ngayon, we're going to hear somebody saying na i-give up na lang natin to. Parang ano ang tinindigan ng mga ninuno natin? No? Ano ang tinindigan ng magulang ko or ng lolo ko when he was assigned there? Kung i-give up na lang natin to ngayon. Secondly, pag pupunta ako ng Pag-asa, Sir Ted, no? Makikita natin yung mga bata dito eh. Lagi kong sinasabi, there are children there, mga bata. Kaya when I posted the photos ng mga bata, para maintindihan ng mga kababayan natin, mga Pilipino to eh, na sinasabi ni Senator Marcoleta na labas sa exclusive economic zone natin. Pero itong mga Pilipino na to, i-give up na ba natin to? Dahil labas sila, hindi na kayo parte ng Pilipinas. Dahil according to Senator Marcoleta, labas ng exclusive economic zone. Ito yung nakakagalit, nakakalungkot, nakakadismaya. Hindi ko alam, mixed emotion na Sir Ted eh. Na parang bakit ba natin pinahihila mismo ang sarili nating posisyon? Commodore, kahapon we're trying to reach the office of the good senator nga para makuha ang kanyang pahayag tungkol pa rin sa isyong ito and other issues. Pero ilatag ko lang yung kanyang sinasabi na side niya rito sa parang misinterpretation ng marami sa kanyang sinabi during the CA confirmation hearing. And if I may quote him, ang sinasabi lang naman niya, sabi niya, for the WPS to be listed dito nga sa IHO, itong International Hydrographic Organization, we need to deposit maps to the UN to notify the world that we are usurping part of the high seas, including the KIG to the WPS, since the KIG lies beyond our EEZ. And that is clear naman, di ba? Nasa labas talaga siya ng EEZ natin. I said that is not possible because that will be violating the UNCLOS unless, of course, we give up the KIG to solve the problem. Yun daw ang tamang konteksto sa kanyang sinabi. Ano ang iyong masasabi naman doon? Alam mo, Sir Ted, ilang beses nang nai-replay yung sinabi niya doon. Meron pa ang video doon na sa social media, yung Marcoleta versus Marcoleta. Kino-compare yung statement niya during the CA and then yung statement niya ngayon. Again, those are his statements. So ayoko nang mag-endeavor pa so much efforts to explain ang difference ng statement niya. But again, ang di ko maintindihan dito, Sir Ted, ano ba ang issue talaga pagdating sa Kalayaan Island Group? Because whether he admits or not, napaka-clear ng sinabi niya doon. Let's just give up Kalayaan Island Group. Even dropping yung clause niya na sinabing the IHO and deposit sa UNCLOS and all. Kahit pa to give up the Kalayaan Island Group means giving up those people who live there and the heroism na pinagdaanan ng ating armed forces of the Philippines for us to maintain our presence in the Kalayaan Island Group for over the decades already.